ang continuation ng laban ni Tatsumaki at ni Saitama at ang final part na rin na kung saan ito ay magtatapos. Dito rin ay makita natin kung paano i-acknowledge nitong si Tatsumaki ang strength nitong si Saitama at kung paano rin i-acknowledge ni Saitama ang strength naman nitong si Tatsumaki. Ganun na rin ang naging past nitong si Fubuki at ni Tatsumaki kung bakit ganito na lamang kagulo ang kanilang relasyon. However, it is very different sa mga pangyayari sa webcomic kaya kahit napanood nyo na ang ating full video ng laban ni Saitama at ni Tatsumaki na based on webcomic ay kailangan nyo pa rin mapanood ang laban na ito dahil iba ang mga pangyayari dito kumpara sa review natin na yon. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nating updated sa recent timeline ng series. Ngayon, we won't go over everything that happened in the previous chapter kaya kung gusto nyong malaman ang mga pangyayari sa chapter na yon ay panoodin nyo lamang ating previous chapter review na One Punch Man Chapter 181. And surely makakapag-catch up na kayo sa magiging kwento ng chapter na ito. Kaya mag-proceed na tayo ngayon sa chapter at hand. Right from the chapter cover ay kitang-kita natin ng napagandang art itong si Saitama at nitong si Tatsumaki dahil sila nga ang pinaka na-feature ng mga karakter sa nagdadaang mga chapter na ito. And we can also see na ang title ng chapter na ito ay Unascertained. On the very first panel, we can see na nagbabalik na naman nga tayo sa headquarters ng Heroes Association dahil nakabalik na itong si Saitama at si Tatsumaki sa lugar na kung saan ay simulan nila ang kanilang paglalaban. Nang dahil dito ay nakadetect na naman ang Heroes Association headquarters ng massive energy at dahil dito ay naputol na nga o parang nasira na ang kanilang meter kaya as of now ay hindi na nila kayang i-detect kung meron pa mang kahit na anong massive energy or kahit na anong bagong entity pa na nasa battlefield. Makita din natin sa mga sumunod na panels itong si Air at itong si Forte. Nasabi dito ni Air na nararamdaman na naman niya ang napakalakas na mga tremors or paglindol na nangangahulugan lamang na talagang nandito at malapit sila sa kung saan naglalaban si Saitama at si Tatsumaki. May feature din dito ang kanyang bagong mata na maaring dahilan ng kanyang surgery into a cyborg dahil kung hindi nga papalitan ang kanyang leg ay maaring mamatay na siya. Pero hindi naman na-damage ang kanyang mata so maaring ginawa lamang itong para bang isang upgrade para mas lalo pa siyang lumakas at mas lalo pa niyang maklimb ang higher ranking ng heroes. Si Forte naman despite his injuries, dahil nga medyo mayabang itong si Forte na sabi niya na kung meron daw monster sa labas ng kanilang kinatatayuan ay pupunta siya doon para patayin ang monster na yon. Subalit habang dumudungaw siya sa kanyang bintana, ay may tumalsik na lamang na isang parabang napakalakas na debris mula sa battlefield. Hindi niya akalain na si Saitama pala ang tumalsik na yon. Nagtataka ngayon itong si Forte at natatakot habang nakatingin dito kay Saitama dahil kanina nga lamang ay nabanggit niya na hindi na daw siya makapaghintay na magkaroon ng rematch dito kay Kalbo dahil iniisip niya na ang kanyang naging laban kay Saitama ay unfair dahil nga naman meron ditong naging interference kung bakit natalo siya at nabunggo ng isang sasakyan. Nang dahil dito ay tinanong niya itong si Saitama kung anong ginagawa nito kung bakit natalsik na lamang ito bigla dito sa ospital na kung saan ay sila'y naroroon. Sinagot naman siya ni Saitama na nandito pala ngayon itong si Forte at alam niyang marami itong injuries kaya sinabi niya dito na magpahinga muna siya at agad din siyang umalis para balikan itong si Tatsumaki sa open field. Forte naman seeing how powerful Saitama is at nakita niya dito kung gaano ka-destructive ang nagiging laban sa kung sino mang katapat ngayon ni Saitama, naisip niya at para bang na-realize niya na wala siyang kalaban-laban kay Saitama kahit na ano ang gawin niya. Kaya nasabi niya dito na their rematch can wait naman or para bang ayaw na din naman na talaga niyang labanan si Saitama, it's just dahil sa kanyang pride kaya nasabi lang niya na pwede naman silang mag-antay bago nila ituloy ang kanilang rematch. In the next panel, makita naman natin ang mga miyembro ng Blizzard Group na papunta ngayon sa open field na kung saan ay naglalaban si Saitama at si Tatsumaki. Nakita nila dito kung gaano ka-destructive ang nangyayari sa laban ni Saitama at ni Tatsumaki. Dito na nila na-realize na kung ipagpapatuloy nila ang paghabol dito kay Fubuki ay kailangan din nilang i-deal ang isang napakalaking walking disaster na ito na si Tatsumaki. It was at this moment nang para bang biglang may i-check sana ang isa sa mga miyembro ng Fubuki Group subalit may kakaiba itong na-detect. Hindi na niya ito dito na-specify kung ano dahil nga sa interference na naman itong si Tatsumaki kaya hindi na yun nabanggit ng side character na ito. Pero surely hindi yun si Tatsumaki at hindi yun magiging si Saitama. We don't know about that yet but we'll talk about that later pagkatapos ng chapter na ito. But continuing on with the chapter, may kita natin na sa paggamit ito si Tatsumaki continuously ng kanyang telekinetic powers ay para bang unti-unti na siyang napapagod or malapit na niyang ma-reach ang kanyang limit.
Makita natin dito na unti-unti nang naglalabasan ang veins sa kanyang katawan at patuloy na rin ang pag-agos ng kanyang pawis, which is very rare for Tatsumaki dahil palagi siyang confident at hindi man lamang niya iniinda ang kahit na anong gawin niya kahit na mabibigat pang mga tasks. Dito na na-realize ni Tatsumaki na nagkaroon na siya ng miscalculation sa paggamit ng kanyang telekinetic power output dahil right from the start nga ay binabalak lang sana niyang itest ang strength at ang capabilities nitong si Saitama. Kung worthy ba siyang maging acquaintance lamang nitong si Fubuki. Subalit it seems at this point ay siya na ang tinetest ni Saitama dahil siya na ang nagkakaroon ng hard time. Ang rason kung bakit nagkaroon na lamang ng ganitong napaka-careless na miscalculation itong si Tatsumaki ay dahil sa nag-e-enjoy na siya sa pakikipaglaban niya ngayon dito kay Saitama. Dahil way back before ay hindi pa siya nakakamit ng kahit na sinong kalaban na kaya niyang mag-go all out nang hindi ito napapatay. The only possible thing kung makikipaglaban siya gamit ang kanyang full power output ay maaaring makapatay siya ng kanyang kalaban. Kaya habang nare-realize niya na pwede siyang mag-go all out habang katapat si Saitama ay nagpatuloy ang paggamit niya ng kanyang powers without even thinking. But since nandito na nga siya sa point na para bang marireach niya na ang kanyang limit ay naisip niyang kailangan niya nang tapusin ang laban. Gumamit na siya ng kanyang full power output habang kinokontrol ang buong terrain na nakapalibot dito kay Saitama at ginamit ito para mag-create ng isang parabang tsunami ng lupa. Kahit na alam ni Saitama na sa kanya babagsak ang tsunami na lupa na ito ay hindi pa rin siya umiwas nang dahil dito ay nakotap siya sa earth tsunami na ito. From these panels alone, we can comprehend kung gaano kalawak at kung gaano kalaki ang area na ginamit ni Tatsumaki para lamang mapigilan itong si Saitama. Dito ay medyo confident na sana si Tatsumaki na napatumba niya na itong si Kalbo. Subalit sa isang pagsuntok lamang nitong si Saitama ay nahawi ang lahat ng lupa na nakatabon sa kanya. We can even say na hindi suntok ang ginawa nitong si Saitama at itinaas niya lamang ang kanyang kamay at ganun lamang kasimple ang kanyang ginawa para mapigilan ang tsunami ng lupa na ginawa ni Tatsumaki. Hindi makapaniwala itong si Tatsumaki sa ginawa nitong si Saitama but at the same time ay para bang paubos na rin ang lahat ng kanyang energy at para bang malapit na talaga siya sa kanyang limit. Dito ay para bang matutumba na sana itong si Tatsumaki habang sinasabi sa kanya nitong si Saitama na tumigil na siya dahil exhausted na nga siya. Hindi naman pumayag itong si Tatsumaki na sumuko na lamang habang sinasabing hindi daw niya kailangan ang concern nitong si Saitama. Ginamit na naman niya ang kanyang telekinetic powers para buhatin or i-levitate itong si Saitama. Na dahilan kung bakit umaangat ngayon itong si Saitama na tuwang-tuwa naman dahil nagfo-float na daw siya. Habang si Saitama ay masayang-masaya dahil lumulutang nga siya nang hindi niya alam kung bakit. Itong si Tatsumaki naman ay masyadong nagtataka kung bakit ganito na lamang ang nangyayari sa kanyang telekinetic powers. Ang pinaka-purpose or ang parabang estimated na output ng kanyang ginagawang telekinetic attack ngayon ay parabang sapat na energy para isend itong si Saitama into the outer space. Subalit kung titingnan natin, para bang inaangat niya lamang ito ng 1 foot from the ground. Ganun na lamang kabigat ang weight nitong si Saitama na kahit na itong si Tatsumaki na naturing ang pinakamalakas na user ng telekinetic powers ay hindi man lamang siya ma-move. Then right at this moment ay dito na nagsimulang mag-snap itong si Tatsumaki nang dahil dito ay para bang naawa na itong si Saitama dito kay Tatsumaki subalit napaka-stubborn pa rin talaga nitong si Tatsumaki at ipinapagpatuloy pa rin niya ang pagbuhat dito kay Saitama kahit nakitang-kita naman niya na it is useless. Dahil dito ay sinabi sa kanya nitong si Saitama na hindi naman daw kailangang maging ganito ang trato sa kanya nitong si Tatsumaki dahil hindi naman sila magkalaban. Nandito lang naman daw siya para i-prove kung worthy ba siyang maging acquaintance nitong si Fubuki. Nasabi din nitong si Saitama na masyado niyang tinetake lightly or minamaliit ang mga relasyon ng mga tao. Dahil paano na nga lang daw kung siyang isang acquaintance lamang ang pinuprove dito kay Tatsumaki ay hirap na siya, paano na lamang ang iba pang may deeper connections kay Fubuki. Then right after this statement by Saitama ay bigla nang nawala ng consciousness itong si Tatsumaki. Na-reach niya na talaga finally ang kanyang limit at dito na tumigil ang kanyang telekinetic power output. In this state of consciousness ay pumasok ng parabang isang hallucination or dream itong si Tatsumaki na kung saan ay parabang meron ditong flashback ng nangyari dito kay Tatsumaki at kay Blast noong siya pa ay held captured or captive ng Tsukuyomi. Way back din pala nang makabreak free itong si Tatsumaki mula sa Tsukuyomi nang dahil lang nga sa tulong ni Blast ay pinuntahan niya agad ang kanyang kapatid na si Fubuki na kung saan ay nagkaroon ng isang napakalaking gulo dahil dito ay nasundan pala siya ng ilan sa mga miyembro ng Tsukuyomi na para bang kamukha nitong si Joker.
Or should we call him Apollo? Makita natin dito na para bang ang identity ni Apollo ay para bang isang identity or ang isang uniform na identity ng lahat ng mga miyembro ng mga higher ups dito sa Tsukuyomi, as if si Apollo ay isang clone lamang at marami pang ibang Apollo na nasa lineup ng Tsukuyomi. Because of this incident at dahil lang nga sa gustong protektahan nitong si Tatsumaki ang kanyang kapatid na si Fubuki ay pinatay niya ang lahat ng mga miyembro ng Tsukuyomi ito sa harapan nitong si Fubuki. Nang dahil sa takot ni Fubuki ay na-awaken nitong si Fubuki ang kanyang telekinetic powers, therefore, it only means na maging ang kanyang kapatid na si Fubuki ay pag-iinitan na din ngayon ng Tsukuyomi. Naisip dito ni Tatsumaki na kung hindi dahil sa kanyang ginawa ay hindi sana kailangang ma-stray ang path nitong si Fubuki at pwede sana siyang mabuhay ng normal. This is the reason kung bakit gusto niyang protektahan itong si Fubuki nang gamit lamang ang kanyang sarili at wala nang iba pa dahil shoulder niya ang responsibility ng pag-aawiken ng powers nitong si Fubuki. And then after that ay nagpatuloy pa rin ang parabang hallucination or dream nitong si Tatsumaki na kung saan ay nakita niya ang kanyang sarili as a kid Tatsumaki na nakatingin dito kay Blast habang ina-admire siya. Tinatanong niya si Blast kung tama daw ba ang mga desisyon na ginagawa niya sa kanyang buhay. Hindi naman sumasagot ang Blast dito sa kanyang hallucination na ito at nagpapatuloy pa rin sa paglalakad. Hinahabol niya pa rin itong si Blast, showing only how much admiration Tatsumaki has para sa number 1 ranking hero na si Blast at ito lamang ang natatanging individual na kanyang nare-respeto. Naisip niya dito na kung sakaling maging malakas sana siya, ay babalikan siya ni Blast para tulungan at gabayan sa kanyang mga ginagawa sa buhay at sa kanyang mga desisyon. Then this is where the soft side nitong si Tatsumaki starts to get revealed. Nasabi dito ng kid Tatsumaki na kahit na ano ang kanyang gawin, hindi pa rin nagto-turn out ang mga bagay sa kanyang gustong mangyari. Sinabi niya na ayaw niyang katakutan siya ng lahat, subalit kung hindi daw niya dadaanin sa ganong proseso ay magpapatuloy lamang ang mga pangyayaring iniiwasan niya tulad ng nangyari sa kanya sa Tsukuyomi. This means na hindi talaga ganun kasungit at ang cold-hearted person ay isang surface character lamang nitong si Tatsumaki para ma-cover up ang kanyang insecurities. But in the moment na tatanungin niya sana si Blast kung ano ba ang kanyang dapat gawin ay humaharap na sana ang image na ito ni Blast ng unti-unti. Subalit para bang unti-unti na ding nasisilaw ang kanyang hallucination as a kid Tatsumaki. Nagpatuloy ang pangyayaring ito hanggang sa wala na siyang makita kung hindi ang nakakasilaw na liwanag na ito. But then it seems kahit na matapos magising nitong si Tatsumaki ay nagpatuloy pa rin niyang makita ang nakakasilaw na liwanag. The difference is, ang nakakasilaw na liwanag na ito sa realidad ay ang nagsha-shine pala na ulo or ang reflection ng sunlight mula sa napakakinis na ulong kalbo nitong si Saitama. Although disappointed ay hindi na nagsalita itong si Tatsumaki as if inaccept niya na dito ang kanyang pagkatalo. Tinanong naman siya nitong si Saitama kung okay lang daw ba siya dahil nga nawala na lang siya bigla dito ng consciousness. Makita natin dito na napaka-exhausted na ngayon dito nitong si Tatsumaki dahil kahit na yun ay hindi niya nagawang sagutin. Sinabi sa kanya dito ni Saitama kung tapos na daw ba siya at pwede na daw ba nilang itigil ang kanilang paglalaban. Sinabi din nitong si Saitama na talagang napakalakas at over the boundary daw ang kapangyarihan nitong si Tatsumaki dahil kahit na anong pilit daw ni Saitama na pigilan or i-contain ang destruction na ginagawa nitong si Tatsumaki, still hindi nyo nagawa at nadamay pa rin ang napakaraming cities ng dahil sa kanilang pagtutuos. Dahil doon ay nasabi niya dito kay Tatsumaki na very impressive at napakalakas daw talaga nitong si Tatsumaki. Nang dahil dito ay parabang medyo nagkaroon ng feeling of relief itong si Tatsumaki as if tinanggap niya talaga ang compliment na ito mula dito kay Saitama ng bukal sa kanyang loob. Dahil dito ay nagsalita naman itong si Tatsumaki at pinagpatuloy ang pagpapakita ng kanyang surface character na wala siyang pakialam at hindi daw niya kailangang marinig yun mula dito kay Saitama. Nang dahil dito ay medyo napikon itong si Saitama. Subalit hindi naman na niya pinatulan pa itong si Tatsumaki habang sinasabing aalis na rin daw siya at sasabihin lamang niya kung ano ang gusto niyang sabihin dito kay Tatsumaki. Sinabi niya na kahit na daw esper pa si Tatsumaki or kahit na normal na tao ito, ay pwede naman daw niyang i-live or mabuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan. Pero hindi daw dapat niya sinisira ang mga bagay na pag-aari ng ibang tao. If and only if kayang kontrolin daw ni Tatsumaki ang kanyang kapangyarihan in that way, ay surely magiging siyang isang napaka-great na hero habang pinapat ang head nitong si Tatsumaki at makita din naman natin dito na ina-admire na din itong si Tatsumaki itong si Saitama dahil tinatanggap niya ang sinasabi at mga advices nitong si Saitama hindi tulad ng dati na may mag-look down lamang sa kanya ay agad niya nang ginagamitan ng kanyang mga napaka-deadly atake.
From here, we can see na talagang matapos makilala nitong si Amay Mask, itong si Saitama ay unti-unti na siyang nakikilala ng iba pang mga miyembro ng S-Class Ranking Heroes, especially the rank number 2 na si Tatsumaki or si Tornado of Terror. At this moment ay parang aalis na sana itong si Saitama at iiwanan niya na itong si Tatsumaki dahil medyo kumalma na nga itong si Tatsumaki, but then hinaharang naman siya dito ngayon itong si Fubuki. Dito ay nagtaka ngayon si Tatsumaki kung bakit nandito si Fubuki habang si Fubuki naman ay para bang buo na ang loob at susundin niya ang gusto ng kanyang kapatid na maging isang lone hero na lamang na walang kasamang mga members. Medyo natuwa naman itong si Tatsumaki sa desisyon ng kanyang nakababatang kapatid, subalit tapos na nga ang kanilang paglalaban ni Saitama and it's as if handa na sana siyang tanggapin ang Blazer Group nitong si Fubuki nang dahil na nga sa realization na ipinamukha sa kanya nitong si Saitama. Subalit agad na pinutol nitong si Fubuki ang statement na kanyang sinasabi habang unti-unti na ring dumating ang mga miyembro ng Blizzard Group. Nang dahil dito ay may kita nating nagpatuloy na naman ang galit na nararamdaman nitong si Tatsumaki habang ini-invoke niya ang terror sa lahat ng mga miyembrong ito ng Blizzard Group. Nang dahil dito ay nakaramdam sila ng sobrang takot, subalit itong si Eyelash ay nakapagbuo ng courage para sabihin ang kanyang gustong sabihin. Sinabi niya, at ng iba na ring mga miyembro ng Blizzard Group na please, let us serve Lady Fubuki, we will definitely become stronger. Nagbigay sila ng vow na para lamang makasama ang kanilang master na si Fubuki ay handa silang mas maging malakas. Nang dahil dito ay tatansyahin na naman sana sila nitong si Tatsumaki habang ginagamit ang kanyang telekinetic powers. But then, biglang nag-interfere dito itong si Fubuki habang ginagamit ang kanyang Hellstorm. Dito ay inaatake niya ang kanyang sariling mga miyembro gamit ang kanyang sariling telekinetic powers. Subalit kung papansinin natin, it's not in the same degree sa telekinetic power na ginamit niya sa pakikipaglaban kay Saitama. Although pareho itong technique na Hellstorm. Dito ay makita nating nag-hold back itong si Fubuki para lamang hindi masaktan ng kanyang mga miyembro at para ipakita kung gaano ka-persistent ang kanyang mga miyembro dito sa kanyang kapatid na si Tatsumaki. We can clearly see na talagang hindi gusto nitong si Fubuki ang kanyang ginagawa at kitang-kita natin na nasasaktan siya habang inaatake niya ang kanyang sariling mga comrades. Subalit sinabi niya sa mga ito na huwag silang sumuko at tumayo habang wini-withstand ang kanyang mga atake na talaga namang sinunod ng kanyang mga miyembro habang sumisigaw ng Lady Fubuki. Dahil dito ay para bang natulala si Saitama at si Tatsumaki habang iniisip ng dalawang ito na parang tanga lang ang ginagawa nitong si Fubuki at ng buong Blizzard Group. Habang nakatingin ng dalawang ito ay para bang nagkaroon sila pareho ng realization. Nang dahil dito ay sinabi dito ni Saitama kay Tatsumaki na bakit daw hindi na lamang niya hayaan ang mga miyembro ng Fubuki Group na makasama ang kanyang kapatid. Dahil right from the start naman wala naman talaga dapat siyang pakialam sa mga ito dahil wala naman itong ginagawang masama and nakakatulong naman ang mga miyembro nitong si Fubuki para sa kanya. Huwag daw minamaliit nitong si Tatsumaki ang lahat ng mga miyembrong ito dahil hindi daw nito alam kung ano ang limit ng kanilang mga kapangyarihan. Dahil dito ay nabanggit ni Saitama ang isa sa mga vital na parte ng kanyang buhay. Bago daw niya ma-attain ang kanyang power na ginagamit ngayon ay hindi niya kayang tumalo kahit na ng isang level wolf lamang na monster. So this means na natatandaan pa ni Saitama ang mga memories niya bago pa siya malagasan ng buhok at bago pa siya maging isang napaka-overpowered na character. Nasabi din dito ni Saitama habang kitang-kita natin na seryoso at napaka-sincere ng kanyang mga sinasabi na kahit na daw mahina sila ngayon, hindi daw alam ni Tatsumaki kung gaano sila kalakas at kung hanggang saan ang matarating nila ng kanilang limiter. Now seeing how sincere Saitama is, para bang in-acknowledge nitong si Tatsumaki ang statement na sinabi ni Saitama at pinigilan niya dito itong si Fubuki sa ginagawa nitong katangahan na inaatake ang kanyang sariling miyembro na nagpapanggap lamang para lamang ma-prove sa kanyang kapatid na talagang malakas din ang mga miyembro niya at hindi ito kailangang palayuin mula sa kanya. Dahil dito ay sinabi ni Tatsumaki sa mga miyembro na tinatanggap na daw niya ang pagiging miyembro ng mga miyembrong ito sa Blizzard Group for now. So it means temporary lamang or para bang tinatanggap na din naman niya to permanently. It's just sinabi niya na temporarily para magpatuloy pa rin na mag-train at mag-improve ang mga miyembrong ito ng Blizzard Group. Sinabi din niya na it was all because of this kalbo kung bakit niya natanggap at kung bakit niya na-realize ang mga bagay na yun kaya gusto niyang pasalamatan ng mga ito si Saitama. Habang hawak-hawak itong si Saitama sa kanyang kalbong ulo. Subalit binantaan din niya ang lahat ng ito na kung sakaling may masamang mangyari pa daw kay Fubuki ay hahantingin niya ang lahat ng ito at hindi niya mapapatawad ang kahit na sino sa kanila. Habang tinititigan sila with a very serious glare na talagang nakakatakot at kitang-kita natin ang kakaibang aura na nanggagaling sa kanya.
Seeing this very large opportunity, hindi na tumanggi pa ang mga miyembro ng Blizzard Group at tinanggap nila ang sinabing ito ni Tatsumaki. Nang dahil dito ay natapos na at nagkaroon na ng conclusion ang pangyayaring laban sa gitna ni Tatsumaki, ni Fubuki at ng Blizzard Group at maging nitong si Saitama. Bago naman umalis itong si Tatsumaki ay may sinabi din siya dito kay Saitama. Sinabi niya na kahit daw itong si Saitama ay pagbibigyan niya for now, subalit hindi pa rin daw tapos ang kanilang pagtutuos. At kung sakaling gusto daw niyang itest itong si Saitama ay gagawin niya yun by surprise. Kaya hindi yun aasahan ni Saitama at maaaring mangyari na lamang yun bigla. Hindi naman nakatanggi itong si Saitama habang sinasabing fuck that. Habang nakita ni Fubuki si Saitama at ang kanyang elder sister na nag-uusap, na-realize niya na it was the very first moment na may in-acknowledge na opinyon ng iba ang kanyang kapatid na si Tatsumaki, kaya naisip niya na maaring may kakaiba talaga dito kay Saitama kung bakit ganito na lamang kabilis siyang i-acknowledge ng kanyang kapatid habang ang iba pang malalakas na hero at big personalities ay hindi man lamang nito pinakikinggan. But this is where they part. Umuwi na ngayon itong si Saitama at maging si Tatsumaki habang ang kaninang miyembro na sinasabi nating may na-detect na kakaibang entity ay nagbabalik ngayon sa scene habang sinasabi ang isang importanteng bagay dito kay Fubuki. And then, that's where the chapter ends, wherein na-reach na natin ang conclusion ng paglalaban ni Saitama at ni Tatsumaki at na-reach na din natin ang isang napakagandang ending sa gitna ng relationship ng magkapatid at ng Blizzard Group. But then this is a cliffhanger sa kung anumang announcement ang sasabihin ng miyembrong ito ng Blizzard Group dito kay Fubuki. Kaya para malaman natin yon ay kailangan nating antayin ang susunod na chapter release ng One Punch Man Chapter 183. Kung nagustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. I hope you guys had a great time watching this video. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.